Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po ulit tayo para sa programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service Post at ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama sa edisyon para sa araw na ito, ang inyong lingkod, Steph Vicente, kung saan tulad ng ating nabanggit nga kanina ay magkakaroon tayo ng mga diskusyon patungkol sa relasyon ng host country sa ating mga embahada at konsulada, patungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan sa ibang bansa at syempre sa mga concerns po ng ating mga overseas Filipino workers, maging yung mga permanenteng residente na po. Kasama natin sa ating studio, syempre, ang ating kasamahan sa Master Control, kay Ma'am Susan Aison. Kasama rin natin sa Wirecast, si Justin Osias. Sa audio live streaming naman ay kasama natin si Hero Lucero. At syempre nandyan din ang ating mga OJT, sina Will at Greg. At hindi natin pwedeng kalimutan ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. At paano nyo po ba kami masusubaybayan? Syempre, maaari po kayong magtungo. I-search na lamang po sa Facebook ang aming official page na Radyo Pilipinas World Service, kung saan ay napapanood nyo na po live ang programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Maaari nyo rin po kami na mapanood sa pamagitan ng aming YouTube channel sa ating mga re-uploads po ng mga episodes ng mga programa natin ngayong araw. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan dahil nabanggit natin kanina ang audio live streaming. Meron tayong mobile application para dyan, para dun sa mga on the go na sa audio lang makakatutok sa atin. Meron tayong audio live streaming thanks to Evox PBS Receiver app. Paano po ba ito ma-access? Punta lamang po sa Google Play Store para sa mga Android users at punta lamang po sa App Store para naman po dun sa mga gumagamit ng iPhone. Ano bang gagawin pagkatapos ma-download o ma-install ang mobile application na to? Syempre, hanapin nyo lamang po ang icon ng Radyo Pilipinas World Service upang mapakinggan nyo po kami na naka-audio po para sa ating programa para sa araw na ito. At sa edisyong ito ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko ay amin pong itatampok, atin pong itatampok para sa araw na ito ang bansang Jordan. Pero hindi na hindi na rin bago sa atin ang Jordan dahil sila po ay atin po nakakapanayam sa isa pa nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang Global na Tayo. Pero this time, dito muna sila sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. At kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon via Zoom ang ating Philippine Ambassador to Jordan, His Excellency Wilfredo Santos. At bukod kay Ambassador Santos ay kasama natin ang ating labor attaché mula sa Migrant Workers Office dyan sa Jordan. Walang iba kundi si Ma'am Army Evangel Peña at kasama din natin. Tatlo po sila para sa araw na ito. Kasama natin ng Assistance to Nationals Officer at attaché din po siya mula sa Philippine Embassy sa Amman. Walang iba kundi si Miss Charis Malabanan. Siguro pabatiin po muna natin si Ambassador Santos. Ambassador, welcome po sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Salamat Miss Steph sa invitation nyo sa amin maging bahagi ng programa nyo. Magandang hapon sa inyo dyan sa ating bansa. Dito umaga ngayon, alas 10:30 sa Jordan.
Miss Army, ang inyo pong pagbati para sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat din po sa Pilipinas. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan dahil sunod-sunod po ata ang ating bagyo dyan. And good morning po again from Amman, Jordan. At kasama din natin tulad ng ating nabanggit kanina, si Ma'am Charis Malabanan. Ma'am Charis, ang inyo pong pagbati para sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating mga nanonood at nakikinig sa Pilipinas. Ayun. Siguro unahin ko na po si Ambassador Santos. Ambassador, paano niyo po ba mailalarawan ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Jordan? Well, I can describe it in two words. The Philippines and Jordan continue to enjoy warm and friendly relations. And this partnership between our two countries is actually based on mutual respect, shared values, and close cooperation in various fields, including political and economic initiatives, cultural exchanges, and people-to-people relations. Ambassador, pwede niyo po bang Also, Secretary Kagdak visited Jordan twice this year. One in June 2000 this year to oversee the evacuation of 64 Filipinos from Israel and the West Bank, during the conflict between Iran and Israel. And in August, where he met with his counterpart at the Ministry of Labor to discuss matters to protect our Filipino workers here. We also had the joint committee meeting, the first joint committee meeting between the Philippines and Jordan on labor matters. So on culture, yun na nga, maraming nangyari rin eh. Nag-participate for the first time tayo sa Jordan Festival for Culture and Arts. Dumalo ang Samtoy dance troupe. They're from saan ba sila? Sa Ilo, ano ba? Basta, they came from the Philippines to participate in this festival for the first time. And we brought also food historian, Mr. Guillermo Ramos, and Ms. Risa Matibag-Muyot of Coco Cucinera to participate in the Jordanian International Food Festival. And we also established this Kalinangan Aman, which is composed of members of the Filipino community. They're promoting our culture and arts, and they have participated also in the International Food Festival, as well as other cultural events here in Jordan. So our relations basically are evolving and are being strengthened. There is more engagement through high-level visits. There is more greater interaction between the private sectors of our two countries. Actually, when you ask about economic relations, our two countries complement each other. Jordan is, arid, and they need our tropical food products. We want to promote them here, And they also provide products for us, for our Muslim population, like their dates. And of course, yung fertilizer. They mostly provide us with fertilizer. Ambassador, ito naman po, para sa mga hindi po nakakaalam, ano-ano po, may mga iba pa po ba kayong sakop, under the jurisdiction po, nitong Philippine Embassy sa Amman? Meron pa po bang ibang sakop na bansa ang embahada or mga consulates general, o nag-iisa lamang po ito, sa Jordan? We hold jurisdiction over the Hashemite Kingdom of Jordan, as well as the State of Palestine. We provide both diplomatic and consular services to our nationals in these two territories. Actually, when the war in Gaza broke out in October 2023, the Philippine Embassy in Jordan, in cooperation with our embassies in Israel and Egypt, evacuated safely 136 Filipinos and their Palestinian family members who were caught in the crossfire between Israel and Hamas in Gaza. We also evacuated several Filipinos from the West Bank. And as I have mentioned earlier,
through the close cooperation with Jordanian authorities, we were able to evacuate 64 Filipinos from both Israel and the West Bank during the Iran-Israel conflict in June this year. So, very strong relations natin with Jordan, especially when it comes to protecting our Filipino nationals. Siguro ngayon ay dadako na tayo no pagdating sa ating Filipino community. Ambassador, ilan po ang mga Pilipino na nagtatrabaho o naninirahan na po no permanently sa Jordan? Okay, sa Jordan, based on the information provided to me by the Assistance to National Section as well as the Office of Migrant Workers Office in Jordan, we have a total of 43,410 Filipinos, mostly domestic helpers, no? Unfortunately, the number of Filipinos with valid residence and work permits is only 11,483, or 27% of the total number of Filipinos. Almost 32,000 Filipinos remain undocumented, and but we are addressing this through our close rapport, not only with the Jordanian authorities, but also between the Migrant Workers Office and our Assistance to National Sections. Sa Palestine naman, we have a total of 127 Filipinos in the West Bank, consisting of 97 overseas Filipinos, 21 OFWs, and 9 religious workers. I understand meron pa rin daw 2 Pilipino sa Gaza who did not join in the repatriation effort that concluded in early 2024. Ayun. Sa ngayon po no dahil nabanggitan natin yung mga figures ay pupuntahan ko po muna itong si Ma'am Army, ang ating labor attaché mula sa Migrant Workers Office diyan sa Jordan. Ma'am Army, saan-saan pong mga fields po no namamayagpag ang ating mga OFWs sa Jordan, maging yung sa mga iba pa siguro na bansang under the jurisdiction po ng MWO dyan sa Jordan? Good afternoon po ulit. Ma'am, ang ating pong mga workers dito ay 95% ay household service workers. Pero meron din po tayong mga semi-skilled workers na nagtatrabaho po sa hotel, sa restaurants, at sa mga salon po. And maliit na bilang po ito, pero kahit pa paano ay kinikilala po sila sa sektor na ito dahil sa magandang serbisyo po natin, lalo na po sa mga hotels. And 60% po ng ating mga skilled or semi-skilled workers ay nasa Aqaba po. So, yun po ang composition ng ating workers dito po sa Jordan. Ma'am Army, base po no sa mga ulat po na nakakarating po sa inyo, ano po ba yung mga karaniwang suliranin po no na hinaharap ng ating mga overseas Filipino workers po diyan sa Jordan? Marami po no yung classification ng cases natin. Hindi lang po employee-employer relationship or cases related, welfare and labor related cases, kundi maging po may mga criminal, administrative and civil cases po silang kinahin Philippine Embassy dahil sila rin pa rin po ang ating katuwang sa representation po sa bansang Jordan. Siguro dahil nabanggit nyo na po yan ay magawi po ako kay Ma'am Charis. Ma'am Charis, meron po ba tayong mga Pilipino no na masasabing in distress po na kumbaga ay nasa poder po no ng ating embassy, at ano-ano po yung mga hinaharap po nila no na suliranin, at kung meron pong pwede na mailabas po na datos, ilan po sila? Magandang hapon ulit, Ms. Steph. Para sa information na yan, ang mas makakapag-elaborate niyan ay ang ating labor attaché. But to give you an overview dun sa mga distressed, when we say distressed, is syempre lahat ng mga Pilipino dito sa Jordan, ang main
hotline na pinupuntahan nila ay yung mga nakapublish ng Philippine Embassy, which is open 24/7 para sa kanilang mga concerns. Pero kapag nagsabi na sila ng kanilang concern, ang training ng ating ambassador is to syempre dinidivide na natin sila kung paano natin sila mas matutulungan, whether it's a worker ba sila dito, or sila ba ay student, sila ba ay tourist, or sila ba ay residents. So kapag resident, tourist, and students, Philippine Embassy po nag-handle. And kapag po workers, which is normally, yun po yung concern na nare-receive natin, napupunta po yun sa Migrant Workers Office. So binibigay ko po ang floor kay Ma'am Army. Go ahead po, Ma'am Army. Sa kasalukuyan po, meron po tayong tinatawag na Migrant Workers Resource Center. Sa layman's term, mas kilala po natin siya na shelter dito pa sa loob ng Migrant Workers Office. So kasalukuyan po, meron tayong 21 na pinangangalagaan dito sa ating office. At kasalukuyan na dinidinig ang kanilang mga problema. Meron tayong 2 in-house lawyers po dito. Isang lawyer galing po sa ating attached agency na OWA na nakikipag-ugnayan sa ating mga foreign recruitment agencies. Makikipagtulungan po sila para madinig po itong mga kaso. So ito po ay halfway house na kung saan kalahati na lang, makakauwi na po sila. And meron din po tayong nakakulong, mga nakakulong sa ating 2 correctional facilities dito sa Jordan, sa Juwaida, at sa South Amanadara. Meron po tayo ngayong kasalukuyan ng 23. Ina-assist din po ito ng ating isa pang lawyer, Assistance to Nationals lawyer, na may kanya-kanya silang mga kaso. At every month po ay nag-visit po tayo katuwang po ang ating Philippine Embassy. Sa katunayan po, noong September, kasama ko po ang ating His Excellency Wilfredo C. Santos, ang ating ambassador, upang personal na bisitahin sila. At nagbigay din po tayo ayon sa direktiba po ni Secretary Hans Kakdak, na-aprubahan po at on the spot po, ibigyan po natin ng 50,000 sa ating pera, or $850 or 600 Jordanian dinar po dito. At talagang tuwang-tuwa sila dahil kahit papaano, kahit nakakulong po sila, ay na-empower po sila, dahil naibili nila ng call cards or mga chichirya, yung mga gusto po nilang na binibili na wala po doon sa loob ng piitan, or hindi namin maibigay dahil bawal po dalhin sa loob ng kulungan. So kahit paano naibsan ang kanilang nararamdaman at na-empower sila sa munting financial assistance. At nagbigay din po ang ating welfare officer ng mga care kits, and tuwang-tuwa po sila na binisita po natin sa kulungan. Sa mga labor welfare related cases po, sa unang kalahating taon pa lamang po ay meron na tayong na siguro nasa 6.8% ng total number of Filipinos po dito na dinidinig o pinapakinggan, ina-assist. Nasa 2,000 or close to 3,000 na labor welfare related cases po sa unang kalahating taon pa lamang po. Maaari po ba natin i-clarify po natin kasi kanina yun sa datos yung mga ito pong mga Pilipino na nandyan sa shelter po, may mga marerepatriate po sa kanila, tama po, Miss Army? Yes po, halos araw-araw po ay nagre-repatriate po tayo, hindi po tumitigil. Basta po natapos ang kaso, nagkasundo na po ang employer at saka yung worker, nabigay na po yung unpaid salary, ready or ready na siya, wala na pong problema sa immigration o sa police. Mabilis po natin tinutugunan ang pag-repat po sa kanila. Ina-assist po natin sila sa airport, maging ang overstay penalties, tickets, and financial assistance mula sa Action Fund ng DMW. Pinapabaulan po namin sila ng pera. Ito naman po siguro, sa palagi ko po, pasok pa rin po ito kay Ma'am Army kasi ang pinag-uusapan po natin ay mga overseas Filipino workers.
base po sa inyong mga naririnig po no sa ating mga kababayan diyan sa Jordan, ano po ba yung image po no ng isang manggagawang Pilipino sa mata po ng mga Jordanian? Ay, naku po, gustong-gusto po nila ang ating mga manggagawa. Talaga naman na kapag sinabing mga Pilipino, ah, yun ang kanilang first choice kapag kumukuha sila ng workers. Kasi meron din pong mga ibang lahi po na kinukuha ang bansang Jordan. Pero mas gusto po nila kahit po medyo mas mataas ang sahod kumpara sa ibang mga nationalities na kinukuha nila, talagang pinipili po nila ang ating workers dahil talagang masipag, talagang masinop sa bahay, malinis. Yun po, no? Yung hygiene po natin, personal hygiene ay talagang gustong-gusto nila, lalo na po sa mga hotels. At of course, yung ating advantage na nakakapagsalita po ng Ingles. Kahit po sila ay household service workers, ay nakakapag-communicate po sila sa Ingles kumpara po sa ibang lahi po. Siguro meron po bang maidadagdag po si Ambassador Santos regarding po sa image po ng ating mga kababayan dyan sa Jordan? Masasabi ko lang, ang mga ating pambabayan dito ay law-abiding, sumusunod sa mga batas. Kanya lang ang mga problema lang nila is sometimes they overstay. And a large number of our Filipinos here are actually overstaying or without valid residence and work permits. But I have said, no, we are addressing them. We continue to encourage them to legalize their stay for their protection. But the image of the Filipino worker in Jordan is that of a valued worker here. They appreciate our presence here and they contribute to the economy. So it is only right that we give them all the necessary assistance and protection that they deserve. At bago po natin mapag-usapan po no yung relasyon sa pagitan ng ating embassy at ng Filipino community dyan sa Jordan, babalik muna po ako kay Ma'am Charis. Ano pa po yung mga kumbaga yung mga assistance pa po no na ibibigay except po no dun sa mga ating mga migrant workers no, doon naman po sa mga permanent residents and yung mga students po diyan sa Jordan, ano po ba yung mga problems po na kanila pong na-encounter at paano po sila nabibigyan ng assistance ng ating embassy? Dito sa Jordan, Ms. Steph, may mga na-encounter tayo na mga tourist na nagkakaproblema. Like early this year, meron tayong na-assist na I think nagkaroon ng parang na-scam siya or something. So, in-assist natin siya ng Philippine Embassy. Sinundo natin siya mula sa hotel hanggang sa makauwi siya sa Philippines. At we made sure na yung kaso niya in coordination with the Migrant Workers Office, nagpa-assist tayo sa kanila kasi merong case involved. Pero it was solved na. Tapos meron din tayong mga concerns about students, na yung mga foreign students natin dito sa Jordan. So, mangilan-ngilan lang ito, Ms. Steph, kumpara sa workers, pero nandito naman ang embassy palagi sa pamumuno ni Ambassador Santos at natutugunan naman natin kaagad. We also have a close coordination with the Filipino community. Kaya whether tourist or student or resident, alam nila to find a way to connect with the Philippine Embassy kahit anong oras. At mabalik po ako kay Ambassador. Ambassador, kumusta naman po no ang relationship sa pagitan ng ating embahada at ng ating Filipino community diyan po sa Jordan, at meron po bang mga kumbaga mga collaborations po no between the embassy and the Filipino community na talaga pong magbe-benefit po no sa ating mga kababayan diyan sa Jordan? Well, the relations between our embassy and the Filipino community is very strong, no? We keep in touch with our community leaders and members. We hold gatherings at the embassy to discuss our programs here, no? In fact, in the recent national elections, the turnout of here in Jordan is higher than the national rate. It shows the
the continuing interest of our community in our national affairs. And in fact, we have already announced to them that we will be resuming the registration of overseas voting at the Philippine Embassy starting December 1, following the training of our team from Aman PE together with other embassies in the region in Istanbul later this month. I understand that the Migrant Workers Office provide training and other activities at at their office, no, for the interest of our nationals here. We also attend, ako mismo, nag-a-attend ng mga invitations nila, but mostly related sa sports. Madalas kasi sila dito nagba-basketball, nag-hold ng mga volleyball competitions, mga anything that improves their weekend, no? Meron silang encounter. So yung may gathering dito, very close ang ating community, and in promotion of our cuisine, to support our tourism efforts, we actually established the Culinaria Jordan, no? Which is a organization, a loose organization for now of Filipino entrepreneurs here in Jordan that band together to promote our cuisine as a vehicle to bring in more tourists from Jordan to the Philippines. Kasi both Jordanians and Filipinos, we share common beliefs. We're very religious, we love history, and maraming opportunities actually para dumalaw ang mga Jordanians sa Pilipinas, and through our food, no, our cuisine, they're able to relate to us, and that will forge a stronger understanding and appreciation of our culture. Siguro meron po bang maidadagdag si Miss Charis, no, regarding po sa nabanggit ni Ambassador? Ano pa po yung mga iba pa pong activities po, no, with the Filipino community dyan sa Jordan? Miss Steph, yung pinaka-recent was nag-join ang Embassy, Migrant Workers Office Jordan, and yung Filipino community sa pag-cheer sa ating Philippine team ng volleyball for the Asian volleyball tournament, at nakakuha sila ng, I think, 5th place. So napaka live and alive nung ating presence doon sa Sports City na pinaggawan ng activity. And siguro another thing na-observe natin dito sa Jordan ay yung coordination with the students and the universities. But it's being handled by the cultural section of the Philippine Embassy, the CCPI. So they are open to invite always the Philippine Embassy to join their like cultural events. Nagpa-participate tayo doon, at na-feature din sila sa ating mga events. How about po, no, punta naman po ako ulit kay Ma'am Army. How about po yung ating mga OFWs? Meron po bang mga activities po, no, na spearheaded naman po ng ating MWO para syempre, no, alam na po natin na yung ating mga OFWs ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay na nandito sa Pilipinas. Ano po yung mga activities po na pinangungunahan po ng MWO para syempre yung Filipino spirit ay mapanatili sa ating mga overseas Filipino workers dyan sa Jordan? Yes po, palagi po kaming may workers training program po dito. Part po yun ng reintegration services namin. Dito po sa ating MWRC, halos every week po, no, may target po kami nasa 40 trainings per year na mga pagsasanay para sa ating mga OFWs. Itong may mga cooking, baking, table setting. So marami po, no, financial literacy, pati film showing, meron po. And then, sumusuporta din po kami sa mga Philcom events. Hindi lang po yung ginaguide namin sila, kundi pati financial assistance, no? Pag may mga Philcom events, nagbibigay po kami ng, alam naman po natin na maliit lamang po ang sweldo ng ating household service workers. So, minsan may mga challenges sila and limitations sa pag
finance ng kanilang mga activities. So, lagi pong bukas, wala po tayong hinihindian, basta magbigay po lang sila ng budget kung ano yung mga kailangan nila at reasonable naman po, na-approve na po natin agad ang kanilang mga requests sa lahat ng kanilang mga activities. And with that po, no, matanong ko lamang din po kahit sino po ang sumagot po nito, meron po bang mga upcoming activities po, no, na dapat abangan kasi ngayon ay November na po, no? Pero meron pa po bang mga activities na dapat abangan ang ating Filipino community, mapa permanent residents man, mga students po dyan, o mga OFWs? Well, so far as the Philippine Embassy is concerned, we are preparing for the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries, and the Filipino community will be involved in this. We're organizing activities that highlight the strong partnership between our two countries, and planning stage pa lang naman kami. But as I have mentioned earlier, starting December 1 is the resumption of the overseas voting registration. And it is important, especially for new voters, to register and cast their vote in the next elections. And this will be, I think, more than a year, no? It will take more than a year. Because maganda yung turnout eh. Online na ang voting sa Jordan. And it facilitate the voting, no, in the last elections, and it allowed a greater turnout because most convenient sa kanila. Of course, next year, mga usual activities highlighting our Independence Day, and but mostly we will promote the Philippines here in celebration of the 50th anniversary bilateral relations. We'll probably hold a textile exhibit. And we will continue to engage Jordan in the field of culture by participating in the Jordan International Cultural Festival as well as the Food Festival. You know, culture, people-to-people relations is an important aspect of our efforts to promote our ties with Jordan and bring more tourists, no? Yung appreciation for our culture and more knowledge of the Philippines will certainly bring about a increasing number of tourists. Mahirap kasi dito walang direct flights from Jordan to the Philippines. They have to go through connecting flights in the GCC or in Istanbul before they reach the Philippines. We're addressing on that. We're addressing that through close collaboration with the Jordanian government, particularly in air services. So for now, we are happy with the state of our relations. I will give the floor now to Labat kung ano yung mga activities niya at si Ms. Charis din. Thank you. Go ahead po. Yun nga po, lagi pong tuloy-tuloy ang aming service. Unang-una, napaka-importante din po yung verification, no? So bago po dumating ang ating mga manggagawa dito, bago po natin i-approve ang kanilang mga kontrata, nag-work site visit po kami, nag-workers accommodation visit. Sa katunayan, nag-propose po ako at sana ma-approve din po, no? So after this COA audit, kasi may COA audit po kami ngayon sa end of this month, meron po kaming outreach sa Aqaba. It's like 200 miles away from Amman. Mamimigay din po kami, na palagi namin ginagawa po yung yearly, namimigay po kami ng mga groceries sa mga Philcom leaders, and then binibisita po namin ang kanilang mga kalagayan doon sa kanilang tinitirhan, workers accommodation, at kanilang mga pinagtatrabahuan ng mga hotels, restaurants, salons. Kakamustahan po namin. At tuloy-tuloy pa rin po ang aming mga programa sa financial, legal, medical assistance po sa ating mga OFWs. Maging po ang sinabi po natin kanina, ang repatriation po ay tuloy-tuloy sa mga gusto pong umuwi. Ms. Charis. Daragdag ko lamang po sa sinabi ng ating ambassador, ang embassy po ay magkakaroon ng ipaplano po natin sa mga darating na buwan starting December 1 to 2025 hanggang 2027 po ng September 30 ang
online registration po, ang registration for the online voting. So ito po ay hindi lamang sa Aman. Sisimulan po natin ito sa Aman ng December at kagaya po ni Labat Army at ang EMO ay pupunta rin po kami at mag-i-schedule ng outreach sa Aqaba at sa iba-ibang lugar po ng Aman. At tayo po ay malapit na po matapos ang ating programa. Siguro panghuling mensahe na lamang po para sa ating mga taga-subaybay. Unahin po muna natin ulit unahin po natin si Miss Charis. Sorry, Miss Steph, hindi ko po narinig. Final message na lamang po para sa ating mga taga-subaybay dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko po. Nandito po ang Philippine Embassy sa pamumuno po ni Ambassador Wilfredo C. Santos para po idulog ang iba't ibang mga normally mga saloobin, mga concerns at mula po sa embassy ay i-assist po namin kung ano ang pinakatamang assistance na mapupunta po sa kanila, whether para po sa embassy or sa Migrant Workers Office. At nakapublish naman po ang ating mga 24/7 hotlines para po umassist sa ating mga kababayan. At bago ko po kayo bitawan, Ms. Charis, ano po ang mga hotlines po na yan para po malaman ng maaaring may mga taga-Jordan po, mga nasa Jordan natin na kababayan na nakikinig po sa atin ngayon? Ito po, simula po tayo sa ATN hotline, dalawa po ito, positive 962 77907 7775. At meron pa po tayong isa for ATN. Ito po ay positive 962 77907 7778. So ito po ay 24/7 available except po sa calls on WhatsApp at video kasi ito po ay not allowed po or prohibited dito sa Jordan, but regular calls, message at sa aming pong Facebook page mari-reach din po kami. Ayan, dumako naman po tayo kay Ma'am Army. Inyo pong final message para sa ating mga taga-subaybay dito sa programa. Message ko lang po para sa atin dyan sa Pilipinas at sa mga taga-subaybay natin ay naway mapanatag po ang ating kalooban. We are assuring the public po na kami ay nandito para magserbisyo. 24/7 on call po kami kahit anong pong oras. Pwede niyo po kaming tawagan. At lahat po ng Pilipino na nangangailangan po dito sa Jordan ay maasahan niyo po na meron po tayong tahanan dito po sa Migrant Workers Office under po sa guidance ng ating ambassador na si Wilfredo C. Santos at syempre po ang ating Secretary Hans Kakdak na laging sumusuporta po para laging smooth po ang ating operations dito sa post. Ma'am Army, meron po bang mga hotlines po ang ating MWO Jordan para po sa ating mga OFWs diyan po sa naturang bansa? Yes po. Lagi pong bukas ang aming hotline sa pag may mga welfare and labor related cases or APN cases. 0781491183. Pero kung patungkol naman po ito sa ating mga kontrata o mga katanungan sa mga OEC or the travel documents, maaari pong tumawag po sa 785-191-891 po. And of course, para sa kanyang huling message, narito naman po ang ating Philippine Ambassador to Jordan, His Excellency Wilfredo Santos. Go ahead po, Ambassador. Well, my final message is that the Philippine Embassy, under the one country approach, composed and including our officers and personnel and the agencies represented in the Philippine Embassy, we will continue to strengthen our relations with the host country. And regarding our Filipino community members, gusto ko lang pong ulitin na bukas po palagi ang aming pintuan para magbigay ng mabilis at magalang na serbisyo sa ating mga kababayan dito sa Jordan, particularly when it comes to consular and other services at the Philippine Embassy. Maraming salamat po.
Maraming salamat din po, Ambassador. Maraming salamat din kina Miss Army at Miss Charis sa pagsama niyo po dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At sa puntong ito ay tayo po ay magtatapos na po ang ating programa, ang ating edisyon para sa araw na ito. Syempre, papasalamatan po natin muli ang ating mga kasama dito sa studio, kina Ma'am Susan Aison, kay Justin Osias, Hero Lucero, sa ating mga OJT na sina Will at Greg, at ang ating executive producer na si Jerome Toledo. At syempre, pasalamatan din natin muli ang ating mga resource person sa edisyong ito, kay na His Excellency Wilfredo Santos, ang ating Philippine Ambassador to Jordan, kay Ma'am Army Evangel Peña, ang ating labor attaché mula sa Migrant Workers Office Jordan, at kay Ma'am Charis Malabanan, ang Assistance to Nationals Officer and Attaché ng Philippine Embassy sa Amman. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.